Knock, panibagong araw, panibagong report na naman mga ka-homies. Since hindi pa pinopost ni Lebron ang The Decision Part 2, pag-usapan muna natin kung anong nangyari dito kay Mr. Fan Guy Kawhi Leonard. So kala ng mga fans sure ball na tong si Mr. Fan Guy Kawhi Leonard sa Raptors. Paano, nakita ba naman na nandun nung nag-resign si Kyle Lowry bilang Raptors? Kahit si Kyle Lowry nga pabiro nitong sinabi na babalik siya sa roster ng Raptors since bumalik tong si Kawhi. Buti na lang nagbibiro lang since may chance pang hindi matuloy ang pagbabalik nitong si Mr. Fan Guy sa Toronto Raptors. Pansamantala kasing tinigil ang usapan or deal habang wala pang conclusion sa ginawang investigasyon ng NBA dito kay Kawhi about sa 28 million endorsement deal nito para sa financial company na kung tawagin ay Aspiration. So para sa mga nagtataka sa issue nito ni Mr. Fan Guy King Kawhi kung bakit siya iniimbestigahan, subukan natin i-explain ng maayos para maintindihan ng iilan. So walang batas or rules ang NBA na nagbabawal sa kahit sinong NBA player na kumuha ng endorsement deal sa labas ng liga. Actually opposite pa nga since sinusuportahan pa nga ito ng NBA mapalokal man yan or international. Pero may batas ang NBA na tinatawag na cap circumvention. Ito yung paggamit ng side income ng mga player para ma-bypass yung mga salary cap limit ng team. So mostly ang pasimuno talaga sa mga ganto yung mga NBA teams mismo eh. So back then 2019 kasi kung natatandaan nyo mga homies, isa si Kawhi sa mga biggest free agent. Madami-daming team din ang gustong kumuha sa kanya nun eh. Pero ang naalala ko lang Lakers tsaka Raptors yung aggressive sa kanya eh. Hindi ko nababalikan pero mostly may mga problema ang mga team nun sa salary cap kaya hindi nila mabigyan ng mataas na kontrata tong si Mr. Fan Guy Kawhi. So ito allegedly lang naman pero back 2019 kasi may mga nagsabi na may ni-request daw tong kampo ni Kawhi sa mga NBA teams. Outside NBA contracts like private jets, bahay, or business opportunity. Sa madaling salita, cap circumvention. Yung maganda may ibibigay kay Kawhi dun siya magsasign. So pinaiksi ko lang since mahaba yung conclusion ng investigation na yun nung 2019. Pero walang nahanap na ebidensya ang NBA kaya sinakado nila yung investigation mismo. So punta naman tayong 2021, dito pumirma tong si Kawhi ng 28 million endorsement deal sa financial company na Aspiration. So hindi naman agad inimbestigahan to ng NBA pero may ilan na nakapansin ito since yung owner nga ng Clippers na si Steve Ballmer ay isa sa mga investor nitong nasabing company. So punta naman tayo last year 2025, dito talaga nag-umpisa tong problema ni Mr. Fan Guy. May mga tao kasi nag-expose dito kay Kawhi, isa na rito yung journalist na nagngangalang Pablo Torre. Sinearch ko yung pangalan, Filipino-American eh. So hindi lang naman tong si Mr. Torre ang nag-expose dito kay Kawhi, may mga former employees din tsaka yung mga ilang mga investor ng nasabing company. Nagfile tong mga investor laban sa Team Clippers owner na si Steve Ballmer. Gate nila, pasikreto daw ginamit ni Ballmer ang company para bigyan ng additional millions tong si Kawhi outside NBA contract para ma-bypass ang salary cap rules nitong NBA. May mga nagsabi din na kaunti lamang or halos wala naman ginawa tong promotion si Mr. Fan Guy. So ang dami ng allegation dito kay Kawhi pero hindi man lang napatunayan. Tinanggi din naman to ng team ng Clippers. Pero dito nag-umpisa mag-imbestiga ulit ang NBA since gate nila iba daw ang nasabing mga allegations compare ng 2019. So kasama sa investigation tong si Kawhi, yung owner ng Team Clippers na si Ballmer. Pati na rin tong tiyuhin ni Kawhi na si Dennis Robertson, pati mga executives, both Clippers at Aspiration. So back to present, kaya hinold tong trade ni Mr. Fan Guy Kawhi pabalik ng Toronto Raptors ay dahil hindi pa tapos yung nasabing investigasyon. Hindi pa kasi alam kung ano magiging resulta ng investigation pero nakadepende sa nasabing resulta kung maaapektuhan ba nito ang nasabing trade for both teams. So yun lang muna guys, sana naintindihan nyo kahit medyo magulo. Comment down na lang below, isa-isayin natin yan. Salamat!